blessed Tuesday, everyone! Every day with the Lord is sweeter than the day before. Amen? Talaga namang every gising is a blessing. Kaya gawin nating mas makabuluhan, productive, and fruitful ang araw na ito. Ano man ang iyong ginagawa, saan ka mong pupunta, always put God first in everything you do. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. My beautiful boy, holiness I see, perfect, so pure. Your eyes, they trust in me. All creation bows to you. The skies sing your arriving, my precious Jesus. And you will walk this land, my precious gift from God, showing all mankind the only way to life. All creation sings your praise, the angels will proclaim, my precious Jesus. Yes, you are. All of heaven's gaze is on you. The glory of God shines for all to see. The Son of God, the Son of Man. You are perfection promise, giver of life for all eternity, my little one, perfect love, my little one, perfect love, my little one, perfect Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan.
Ang ating pong pagbabatayan ng maikling pagbubulay-bulay ngayon ay matatagpuan po sa Proverbs chapter 1 verse 7. Ganito po ang sinasabi. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Sa Tagalog, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Amen. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Naniniwala tayong hindi lang kaalaman about sa mga facts and trivia tungkol sa Bible ang itinuturo ng Christian education, kundi itinuturo nito na tayo ay dapat maging mabuting Kristiyano, maging mabuting tao, na hindi sapat ang antas o dami ng karunungan o kaalaman sa mga bagay-bagay kung hindi naman mabuti ang pag-uugali ng isang tao. Ito pong buong buwan ng month ng September po ay ipinagdiriwang natin ang Christian Education Month, ang pagkilala at pagpapahalaga sa mahalagang ministeryo ng Christian education sa ating simbahan at sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Christian education is essential in learning about God and developing our strong spiritual life. Sa isang district gathering po, nabanggit po ni Reverend Dr. Connie Mela ang mga salitang ito. Christian education is from womb to tomb. Ibig sabihin, it is a lifelong process. At hindi lang ito nagaganap at nagsisimula sa loob ng simbahan. Ito rin ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Ang isang Kristiyanong pamilya na tinuturuan ng kanyang batang anak na manalangin bago kumain o bago matulog at ang pagsama o pagdala ng magulang sa kanyang anak sa simbahan, doon na po nagpapasimula ang Christian education. At dahil ito po ay lifelong process, we as a church offer Sunday school classes or Bible study, care group for all ages. Ang ating pong mga bata, our young children, learn the stories of the Bible in the ways that they can understand. They learn how God loves them through His Son, Jesus Christ, kahit hindi nila ganap na nauunawaan kung bakit namatay si Jesus sa cross. At ang alam lang nila, Jesus loved the little children. Jesus heals the sick. Pinakain niya ang maraming tao. Binuhay niya ang mga patay. At siya ay gumawa ng maraming mga miracles. Bata pa lang sila, ini-instill na natin kung sino at ano ang kayang gawin ni Jesus sa buhay ng mga tao. Sa mga kabataan naman, continue growing in their faith as they learn how to relate the teaching of the Scripture to their own lives. Itinuturo ng edukasyong Kristiyana sa kanila na ang Bible ay ang guide na mag-aakay sa kanila sa tamang landas. Kaya ang mga katuruan sa Biblia ay dapat nilang sundin. Gaya na nga ng sinasabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, ang paborito ng maraming guro sa Christian education. Ang sabi po ay ganito, train up a child or a youth in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Amen. Para naman sa mga may gulang, for adults, ang patuloy na pagdalo sa mga Sunday school and Bible studies ay mahalaga in developing a lifelong faith. This faith and spiritual life helps them to meet the challenges of everyday life and allows them to see the joy life offers. We can become more aware of God's presence in our daily lives. Mga kapatid, ang purpose po ng Christian education sa madaling salita is to enable people to live as Christian. At bilang mga Kristiyano, we develop and live out our faith as disciple bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. At bilang alagad ng Panginoong Jesucristo, ano po ang inaasahan sa atin? To put His teaching into practice in our daily lives. Lahat ng kailangan nating malaman kung paano maging tunay na disciple ay matatagpuan natin sa kanyang mga salita sa Biblia. We learn to pray, to read the Scripture, to obey God's laws, develop good character and moral values, and to love God and one another. Through living out these practices, we are transformed into better person with a closer relationship to God. Kaya naman, we are called to tell others about Jesus. Matapos nating matutunan at makilala ng hustong Panginoon, ang susunod na inaasahan sa atin ay ibahagi natin ito sa iba, upang sila din naman ay magkaroon ng pag-asa.
This is our purpose, our mission bilang mga Kristiyano, to become disciple of Jesus Christ and make Him known. At ang lahat ng iyan ay nagpapasimula po sa Christian Education Ministry ng ating simbahan. Christian Education empowers every believers to spread hope. Ang pag-asang tinanggap natin mula sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon ay ang pag-asang nais din niyang ibahagi natin sa iba. Mga kapatid, sa mundong puno ng kaguluhan at kawalang pag-asa, maging daluyan po tayo ng pag-asa para sa iba. Hindi lang sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kaalaman patungkol sa Biblia, lalo higit sa pagsasabuhay nito. Amen and amen. Manalangin po tayo. Purihin ka aming Panginoon, kay buti mo po. Salamat po sa Christian Education Ministry ng bawat iglesia, na kung saan mula pagkabata hanggang sa aming pagtanda ay hinuhubog kami upang patuloy na maging mabuting Kristiyano, maging mabuting tao, Panginoon. Salamat po sa mga nauna naming guro, sa aming mga magulang, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na ginamit mo, ginawa mong instrumento upang patuloy na makilala ka po namin ng lubusan. At alam po namin, Panginoon, hindi po magtatapos sa pagkakilala na kami ay makilala ka ng lubusan. Ang kasunod nito, Panginoon, yung task, yung tungkulin na ibinigay mo sa amin, na ipakilala ka rin naman namin, Panginoon, sa iba. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming mga buhay upang patuloy maibahagi namin sa mga taong nawawala ng pag-asa ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang mabuting balita, Panginoon, ang iyong mga pangako ng iyong mga salita sa lahat ng mga tao, lalo higit, Panginoon, sa mga hindi nakakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-i-equip at pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng Christian Education. Lord, give us boldness, Panginoon. Give us courage to preach your word, Panginoon, na ipahayag ang iyong mabuting balita, ang iyong pag-ibig sa lahat ng tao, Panginoon. Tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, maging opportunity yon para sa amin upang ibahagi ang pag-asang tinanggap namin mula sa iyo. Kay buti mo, aming Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Samahan mo po kami sa araw na ito, saan man kami pupunta, sa mga kapatid na papasok sa work, sa mga mag-aaral, patuloy na pagkalooban mo po sila ng kalakasan at ng karunungang nagbumula sa iyo. Patuloy na ilagay mo sa kanilang mga puso ang joy na mapaglingkuran ka, Panginoon, sa anumang ginagawa nila, Panginoon. We will do our best sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin ko po, Panginoon, maging ang mga kapatid na dumudulog sa iyo ngayon, sila na nasa banig ng karamdaman. Ipatong mo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang buhay. Gamitin mo po ang instrumento ng pagpapagaling, Panginoon, ang mga doctors, ang mga medicine, ang mga medical procedure na kailangan nilang pagdaanan upang maranasan po nila ang biyaya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Provision din, Panginoon, para sa mga kapatid na nangangailangan. Alam mo, Panginoon, ang higit sa lahat kung ano ang makabubuti, Panginoon, para sa kanila. Provide, Panginoon, tulungan mo matugunan nila ang kanilang pangangailangan. Pinansyal, material, maging pangangailangan, spiritual, Panginoon, at emotional. Patuloy na katagpuin mo ang mga kapatid na ito. Sa mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay nahaharap sa mga pagsubok at kailangang magdesisyon, Panginoon, continue to give them wisdom, karunungan na nagmumula sa iyo, upang ang bawat hakbangin, ang bawat desisyon na kanilang gagawin ay hindi sang-ayon sa kanilang sariling kagustuhan at hangarin, kung hindi desisyon, Panginoon, na nagmumula sa iyong dakilang kalooban. Samahan mo, Panginoon, ang mga kapatid na ngayon ay nawawala ng pag-asa at nabibigatan sa iba't ibang kalagayan na kinaharap sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po kami na sa tuwina, panghawakan ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mga pangako upang kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng pag-asa at kalakasan at kagalakan at patuloy na makapaglingkod sa iyo. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! Praise the Lord! Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Nawa, muli nakapagdulot kami ng kalakasang espiritual. Kaya naman, kung na-bless kayo, i-share po natin ang video ito para marami pang mga friends natin, kapamilya, ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much po. See you again next Tuesday and every day. God bless you all. Bye!